Magandang araw po. Nakita ko po na maglilipat yata kayo. Meron po ba kayong hindi nagagamit na gamit o patapon na? Baka pwede pong mahingi kasi bagong lipat lang po kami dito. Aba, syempre, okay na okay sa akin. Lahat ng nasa labas na gamit na yan, hindi ko na yan kailangan. Ibibigay ko na sa'yo. Meron ka bang sasakyang panghakot? Totoo po, talaga? Hindi po ako makapaniwala. Nagbaka sakali lang ako pero bibigay niyo po talaga sa akin yan. Salamat po, salamat po, salamat po. Oo naman, Iha. Mukha ba akong nagbibiro? Kesa naman itapon ko at walang makinabang. Tamang-tama talaga yung dating mo, no? Nasaan yung panghahakot mo? Wala po akong panghakot eh. Wala po kasi kaming pera pang bayad ng maghahakot. Bubuhatin na lang po namin ng mga anak ko manu-mano. May mga anak ka pala. Buti naman may makakatulong ka. O sige, pero ilang taon na ba yung mga anak mo? Pwede mong malaman? Ang isa po ay 16 anyos, ang isa naman po ay 7 taon, at ang isa naman po ay 5 taon. Lahat po sila ay babae. Ito po ay lalaki, itong sanggol na hawak ko. Ay, nako, Iha, wag mong gawin yan. Sige na, ako na sasagot na maghahakot. Bibigyan din kita ng tao para ibaba doon sa bahay nyo. Walang problema. Maraming salamat po talaga, hulog kayo ng langit sa amin. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob. Walang anuman kung hindi mo mamasamain. Pwede bang malaman kung nasan yung asawa mo? Bakit hindi siya pwede maghakot? Mga anak mo lang kasi ang nabanggit mo. Pumanaw po siya kalahating taon na ang nakakalipas. Naswag po siya ng kalabaw. Dahil sa hirap wala kaming pera, hindi siya ginamot ng ilang ospital na pinuntahan namin. Ay, sorry. Sige, tatawagin ko na yung maghahakot para maihatid na sa bahay nyo. Sandali lang ha. Magandang simula na yan para sa'yo, Iha. Naantig ako sa kwento ng buhay mo. Makakaraos din kayo. Maraming salamat po, kuya. Aalis na po kami, maraming salamat po. Pwede po bang yakapin kita bilang pasasalamat? Oo naman, Iha. Maraming salamat po. Kuya, maraming salamat po. Ano po pangalan ni sir? Bakit sobrang bait niya? Hindi ako makapaniwala na may ganun pang tao. Siya si Sir Trevor, kakamatay lang ng asawa at anak niya dahil sa aksidente sa dagat 1 buwan pa lang nakakalipas. Kaya inalis niya na yung ibang gamit, siya na lang mag-isa sa buhay. Ay, sorry po. Iliko mo dyan sa kanang kuya, dyan lang po tayo. sige. Nakakatapos din. Kaya nga, kapagod yan. Gutom na ako. Kamusta na kaya si inay? Pauwi na rin siguro yon. May naririnig akong sasakyan. Truck. Iatras mo pa, para mabilis naming maibaba. Wow, inay, napakarami kagamitan yan. Saan galing yan? Oo nga, inay, ang gaganda pa. Binili mo ba ang lahat ng yan? Tara, maghakot na tayo. Kahit pagod, naibsan lahat. Nakakatuwa na mayroong talagang taong tutulong at tutulong sa'yo na may mabuting puso. Pagpalain ka po, mister. Kailangan malaman ni Boss Trevor na dito sila nakatira. Bahain dito. Konting ulan lang, babahain na. Lalo pat nasa gilid sila ng ilog. Tiche, tingnan mo ang daming mga libro. Marami tayong matututunan dito. Oo nga, pero tingnan mo to. May mga magagarang plato. Eto na lang ang natitirang butas, tatakpan ko na. Makakatulog na sila ng mahimbing. Sana hindi umulan o bumagyo. O paano? Aalis na ako ha? Okay na kayo dito. Pero sana pansamantala lang kayo dito. Bahain kasi dito. Sayang lang lahat ng gamit nyo pag binaha. Pakisabi kay Sir Trevor na pagpalain siya, maraming salamat sa lahat ng tulong na binigay niya. At nakikiramay ka mo ako sa nangyari sa kanya. Maraming salamat po, Mr. Han. Napakabait niyo po. Tinulungan niyo pa kaming ayusin ang aming bubong. Thank you po. O sige, walang anuman. Aalis na ako ha? Mag-ingat kayo dito. Paalam po, ingat po kayo hanggang sa muling pagkikita. Ingat sa pagdidrive!